Pangulong Lin, ito ang listahan ng mga pinsala mula sa pagpunta ni Susie sa kumpanya noong araw na yon. Pakitingnan po. Ilagay mo ang mga ito kasamang checklist na sinumit ni Engineer Joe noong araw na yon at mag-iwan ng copy sa legal department para sa pag-file. Oh, sige. Oh, tama. Nagpadala na ng tao mula sa Chingcheng papunta sa kumpanya natin. Sige, papuntahin mo siya sa conference room. Ay, hintayin ako sandali. Darating na ako. Linzong, matapos nating pag-usapan ang festival ng goma sa Chingcheng, lalo akong nagkaroon ng tiwala sa inyong kumpanya. Kahit ito ang unang beses nating magtulungan, naniniwala akong dadami pa ang ating mga susunod na pagtutulungan. Napakaganda niyan. Naway maging matagumpay ang ating pagtutulungan. Sige, ingat po kayo. Boss, ang ibig sabihin ni Manager Wu ay magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon para sa pakikipagtulungan sa hinaharap. Napakaganda. Oh, tama. Tawagin mo ang lahat sa conference room. May i-anunsyo ako. Noon, lahat tayo ay gumawa na ng mga gawain sa bagong media. Ngayon kailangan ko ang video na ito na kumalat sa internet. Kung magawa itong sumikat, lahat ay magkakaroon ng pagtaas ng sahod. Boss, huwag kang magalala. Ito ang aming pangunahing gawain. Tama-tama, tiyakin na ang video ay mabilis na kumalat. Huwag kang magalala, boss. Ako na ang bahala. Kumusta ang kasikatan ng video? Nasa unang pwesto na sa listahan ng mga trending. Ito ang gusto kong resulta. Hindi ba ito ang pangalawang anak ng pamilya Su? Grabe. Ito ay isang mayamang pamilya. Parang sindikato ito. Ang babaeng ito ay nagiging mas kawili-wili. Anong ginagawa ng PR department? Gaano nakatagal ang mga video na ito sa hot search? Bakit hindi pa ito natatanggal? Kung wala akong makita na resulta sa loob ng 10 minuto, paalisin sila! Ang labas ng himpilan ng pulis ay napapalibutan ng mamalamahayag. Hindi makapasok ang mga tao natin. Ang pangalawang anak na lalaki ay gusto lumabas pero... Lalabas para saan? Lalabas para mapahiya. Hayaan mo siyang manatili sa loob. Suso, masyadong malaki ang negatibong opinion sa kumpanya. Bumagsak ang stock ng Su ng 3%. Tinatiyang halos 20 bilyon ang mga bawas sa halaga ng merkado. Kinos. Sabi, Ang Departamento ng Pampublikong Relasyon ay natuklasan na kapag tinanggal ang video, may iba't ibang mga gumagamit na nag-a-upload ng mas maraming bago. Natuklasan ng teknikal na departamento na ang mga video na ito ay nagmumula sa iisang IP address, Lin Group. Lin Sifang. Boss, ilang araw na ito, makakapagpadala pa rin ang pamilya Su ng tao. Ako? Paano ko malalaman? Hanapin mo na lang ang NG Point. Bakit hindi ako sinunod ni Kuya? Naalala ko dati hindi naman ganito kabisi ang kumpanya. Pangulong Lin, napakaganda ng epekto ng pagkalat ng video sa internet. Bumagsak ng malaki ang mga shares ng Su Group. Narinig ko na marami sa kanilang mga kasosyo ang umalis na. Karapat-dapat lang. Sino ba ang nagutos sa kanila? Natutuin tayo ng gawin dati. Inaasa na, sa huli, pag bumagsak ang puno, nagkakanya-kanya mga hugot. Oh, tama. Yung mga kumpanyang dati ay nagkaisa laban sa atin sa suporta ng pamilya Su. Ngayon, gusto na rin makipagtulungan sa atin. Talaga. Pero hindi naman talaga tayo kulang sa mga proyekto ngayon. Susong, 3 araw na ang lumipas, pero mataas pa rin ang kasikatan ng video at pati mga netizen ay gumagawa ng mga sariling bersyon. Baka kakailangan nyo ng pumunta kay Lin. Tumahimik ka. Anong biro ito? Paano ko hihilingin sa taong iyon? Susong, lumabas na ang datos ng presyo ng stock. Kumusta ang datos ngayon? Patuloy nang mababa. Ngayon ay umabot na sa higit 6 na puntos ng pagbaba. At nabahala na ang lupo ng mga direktor. Lahat kayo umalis. Sandali. Tulungan mo akong makipagkita kay Lin Sifang. Dito po. buwan isa lang ba yung sex mo na? Wow, nakakapagod talaga. Hindi madaling kumita ng pera. Pero kapag iniisip ko na ang dami ng trabaho ay natapos na, talagang matamis na pasanin ito. Lin, nitong mga nakaraang araw ay gusto makipagkita sa inyo ni Su Chengfeng. Gusto niyo bang makipagkita sa kanya?
Sige, sakto wala akong plano bukas. Papuntahin mo siya sa kumpanya. Sige. Boss, nandito na si Sue. Sige, lumabas ka muna. Pasensya na, sobrang abala sa negosyo kamakailan. Talagang walang oras. Tanggalin ang video ni Sue Hedgehog sa buong internet. Kung hindi, magdedemanda kami. Ha? Ano ang sinabi mo? Sabi ko pwede, balak ko sanang kausapin ka tungkol dito, pero sobrang busy ko nitong mga nakaraan. Buti na lang dumating ka. Sandali lang, hahanapin ko ang video. Narito, ito ang listahan ng kompensasyon at ang ulat ng pagsusuri sa pag-iisip mula sa ospital. Basta magpadala ka ng pera, agad na tatanggalin ng video. Ano ibig mo sabihin? Ang pangalawa mong kapatid ay nagdala ng isang grupo ng mga siga sa aming construction site at nagdulot ng gulo sa aming kumpanya. Hindi ba dapat lang na magbayad ng kaunti? 150,000. Ang dami palang nabasag ni Sue Hedgehog sa inyo. Oo, sinira niya ang mga cellphone ng lahat ng empleyado namin, kaya hindi kami nakapagtrabaho ng isang araw. Pati na rin ang puno ng swerte sa harap ng reception, at pati na rin ang ilang bayad sa pagkaantala ng proyekto, at pati na rin ang bayad sa pinsalang emosyonal ng mga empleyado, at pati na rin... Napakataas ng bayad at pinsala sa espiritu ng mga empleyado. Sige, magaling ka. Salamat! Sinasabi rin ng mga empleyado ko na mabuti ako. Yang, babalikan kita. Pakiusap hanapin ang aking abogado at tagapamahala ng pananalapi ng kumpanya. Pakiusap ilipat ang bawat halaga sa tamang account. Narito ang kanilang mga business card. Oh, tama. Huwag isturbuhin sa katapusan ng linggo at pista opisyal. Kapag natapos mo na ang mga bagay na ito, saka mo ako balikan. Ingat sa pag-alis, hindi na kita ihahati. Lindsay Wang, hindi mo talaga balak tanggalin ang video, tama ba? Oo, tama. Hindi ko kailangan naisip. Lindsay Wang, sobra ka na. Hindi ka makapagsalita ng maganda. Ganun ba? Parang kayo naman ang laging nangunguna na manggulo sa akin. Ibinunyag ko lang ang mga ginawa niyo. Sa buong taon na ito, kayo ang laging umaatake sa akin. Halos pabagsakin ang kumpanya ko at mawala ng trabaho ang mga empleyado ko. Nagbigay lang ako ng kaunting ganti. Paano naman ito naging sobra? Lindsay Wang, hindi ka palalampasin ng Sue Corporation. Ginooso, sa halip na magbitiw ka ng matitinding salita dito, mas mabuti pang isipin mo kung paano mapipigilan ang pagkalugi ng kumpanya. Tumahimik ka. Hindi mo kailangang isipin ang mga bagay ko. Ginooso, hinihiling ng mga direktor natin kayong bumalik sa kumpanya. Ikaw muna ang magtagal sa kanila. Babalik na ako ngayon. Hindi mo ba iniisip na kapag tinanggal ang video, tataas ang mga shares ng pamilya Sue? Napaka-inosente. Sandali. Stock. Lupon ng mga direktor. Mukhang ito ay isang pagkakataon para sa akin. Hoy, habang bumabagsak ang presyo ng stock ng pamilya Sue, agad tayong bumili. Pero huwag masyadong marami. Pakinggan mo ako, bumili muna tayo ng ilang maliliit na shares. Susong, gusto ng mga kasosyo sa negosyo ng kasalanan ng kooperasyon, kailangan niyo pong personal na pumunta para pagamahin sila. Ginooso, ang paggalaw ng presyo ng stock ay lampas na sa 1 linggo. Kailangan ninyo lumikha ng ilang positibong balita para mapanatili ang kumpiyansa ng aming mga stockholder. Susong, ang bagong bukas na industriya ay kailangan masusing subaybayan. Pero sa pundo. Tumahim kayong lahat. Adalhin niyo si Wall Smith. Suzong, ang mga stockholder ng kumpanya ay humihiling na magdaos ng board meeting. Itakda ito bukas ng hapon sa ganap na 1:00. Suzong, hindi na talaga ito maiiwasan. Sige. Tama ba? Hindi mo sinabi sa tatay ko ang tungkol sa kumpanya? Ang Murada ay nasa isang sanatorium sa ibang bansa para mapagaling ng katawan. Ayon sa iyong utos, wala kaming sinabi sa kanya tungkol sa anumang sitwasyon. Aking mahal na Ching-Ching, ano na namang masarap ang niluto mo? Ang paborito mong sweet and sour na spider ribs. Ay, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Ang init. Kakagaling lang sa kawali, kaya mainit pa. Ikaw talaga, hindi mo pwedeng madaliin ang pagkain ng mainit na baboy. Halika, kumain na tayo! Ang mga gawain sa kumpanya ko ay halos tapos na. May kailangan pa akong gawin bukas. Pagkatapos ko matapos iyon, babalik na tayo sa lungsod ng Siane. Talaga? Ang galing naman yan! Totoo, kumain na tayo. Pangulong Lin, matapos ang verifikasyon, natanggap na ang lahat ng kabayaran.
Maganda. Naabisuhan ko na ang HR at Finance. Tataasan ang sahod ng lahat sa susunod na buwan. Ay, tama. Malapit na ang holiday ng National Day, di ba? Kamakailan ay pagod na rin ang lahat. Kaya nagpasya ang kumpanya na bigyan kayo ng 3 araw na bayad na bakasyon ng mas maaga. Sana mag-enjoy kayo at makaiwas sa peak season. Hinzong, ikaw talaga ang pinakamabuting boss sa buong mundo. Gusto kong magtrabaho sa'yo habang buhay. Hinako, tama na. Isipin mo na lang kung saan tayo pupunta pagkatapos ng trabaho. Ay, pero, Linzong, alis ka ba? Manood ng isang palabas. Mga shareholder ng Sushi Group, magandang hapon sa inyong lahat. Humihingi ako ng paumanhin para sa mga kamakailang nangyari sa kumpanya. Ako ay malalim na nagmumuni-muni. Siwang, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Mahirap bang makita? Pumunta ako para sa pulong. Biro lang, ito ay pulong ng mga stockholder ng Sushi Group. Hindi kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok. Okay, kahit na nakilala na ako ng lahat sa pamamagitan ng lupon ng mga taga-Masid, magpapakilala pa rin ako ng maikli. Kumusta kayong lahat? Ako si Lin Siwang, kasalukuyang may hawak na 3 punto, 68% ng mga shares ng Su Group, at ikinararangal kong maging ika-13 shareholder ng Su Group. Paano posible yon? Anong imposible? Bumagsak ang presyo ng stock ng Sushi Group, maraming stockholder ang nagbenta, kaya dapat kong pasalamatan ang Sushi Group sa hindi agarang pagbawi ng stock na nagdagdag ng kumpiyansa ng mga stockholder. Kaya't nakakuha ako ng ilang natirang stock at hindi ako masyadong nahirapan para magkaroon ng pwesto sa sushi. Suzong, nasagot ko na ang lahat ng iyong mga tanong. May iba pa bang bagay? Kung wala, ituloy na natin ang pulong ng mga stockholder. Mabuti, dahil sa panahon ng panunungkulan ni Su Chengfeng bilang Executive President ay nagdulot ng pinsala sa reputasyon ng kumpanya at pagbagsak ng presyo ng stock bilang isang shareholder na may hawak ng higit sa 3% ng mga bahagi ng kumpanya. Sa tingin ko ay hindi sapat ang kakayahan ni Su Chengfeng para sa posisyon ng Executive President, kaya't iminumungkahi ko na agad natanggalin si Su Chengfeng sa kanyang posisyon. Siwang, At ako ang hahawak sa posisyon ng Executive President. Lin Siwang, huwag mong asahan! Hindi ka naman tao ng kumpanya namin. Anong karapatan mo? Tangin ko. Sangayon din ako. Tio Feng, Tio Lin, hindi kayo paano? tama nga, tulad ng inaasahan ko. Hindi ako sang-ayon. Hindi ko ibibigay ang kumpanya sa ganitong tao. Sige, hindi ako sang-ayon. Kung wala ng ibang bagay, aalis na ako. Lin Siwang. Pinky ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Dahil narinig ko, gusto kong mabilis na makawala sa'yo. Anong ginagawa mo? Lin Siwang, sabihin mo ang totoo. Sinasadya mo bang kunin ang atensyon ko? Anong Yung sinabi ginawa mo? mo kanina, hindi ba para makuha ang atensyon ko? Nangangako ako. Talagang nangangako ako. Wala akong intensyon na makuha ang atensyon mo. Kung gusto ko makuha ang atensyon mo, lahat ng proyekto ng kumpanya ko ay magiging maayos ang takbo. Kaya kanina paano mo? Huwag mong alalahanin. Mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mong kumpanya. Ay, mali ang ating kumpanya dahil ngayon isa na rin akong shareholder. Shengfeng, magtrabaho ka ng maayos. Kung kulang ng kahit 1 sentimo ang dividendo sa katapusan ng taon, patuloy kitang pahihirapan sa pulong ng mga stockholder. Ang Sushi Group na ito ay talagang may problema. Ang mga lumang stockholders ay hindi man lang tumutol na ako ang maging executive president. Ano ba talaga ang lihim dito? Miss Lin, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano ang kailangan mo sa akin? Hindi mo ba tinanggihan ang imbitasyon ng tagapagmana ng Su Group dati? Bakit gusto mo ngayong maging executive president? Hindi ka pwedeng maging executive president. Gusto ka nilang saktan. Alam mo ba ang tungkol dito? Sabi ko na nga ba, hindi magiging ganun kabait si matandang Su na hayaan akong magmana ng Su Group. Noong dati, nang umuwi ako kasama si Cheng Feng, narinig ko ang chairman na nagsasabi sa iba na ang grupo ay may malaking utang at kailangan ng isang taong pagbibintangan. Kaya ang ibig nilang sabihin ay gusto nila akong gawing scapegoat. Sigurado ka bang si Ginoong Su mismo ang nagsabi nito sa iba? Sigurado ako. Nakita ko mismo. Ang daang taong pundasyon ng pamilya, suba ay masisira sa aking mga kamay. Ginoo, maaari kayong humanap ng isang taong isasakripisyo. Basta't may tumanggap sa Su Group, hindi na sa inyo mapupunta ang kasalanan. Labing na pala ibutas. Aalos ko natin sangkayong Sushi Group natin ay minsang kahanap ng tunay na anak na babae, si Lin Siwang, na walang ganong background, sakto lang. Lin Siwang.
Talagang may mga taong kaya magsalita at may mga naniniwala. Kaya huwag na huwag kang paluloko sa kanila. Kaya pala ito ang sikreto. Kaya kampante na ako. Anong ibig sabihin nito? Hoy, Shinoong Su, nagbago ang isip ko. Gusto kong manahin ang Su Group. Pero may isang kondisyon. Ako, gusto ko ang pinakamataas na kapangyarihan sa Su Group at hindi dapat isa publiko ang pagkakakilanlan ng tagapagmana. Sige, pumapayag ako sa'yo. At saka, may bakasyon pa akong kailangan i-enjoy. Hintayin niyo ako makabalik mula sa bakasyon bago ko hawakan ng mga gawain ng kumpanya. Anong ginagawa mo? Sisirain mo ang sarili mo sa ganitong paraan. Pinapahawak ni Sulawya sa akin ang mga gawain ng kumpanya. Gusto niya akong gawing legal na kinatawan para may ibang sisihin. Alam mo na ang mga bagay na ito. Bakit ka pa pumayag? Dahil ako mismo ay nagmamay-ari ng kumpanya. Anong ibig sabihin nito? Kaya alam ko, kung may malaking utang na hindi pa nalulutas ang kumpanya, hindi pwedeng palitan ng legal na kinatawan, siguradong mabibigo ang plano ni matandang Ginoong Su, basta't alam mo na magiging maayos ako. Dahil gusto talaga ni matandang Ginoong Su na ako ang humawak ng kumpanya, bibigyan ko siya ng sorpresa. Sige, naniniwala ako sa'yo. Alam ko na ikaw ay isang napakagaling na tao. Isang tao na hindi ko kayang maging sa buong buhay ko. Bakit mo binababa ang sarili mo? Ay, tama na. Ayokong marinig ang sinasabi niya. Gusto kong marinig ang sinasabi mo. Ano sa tingin mo ang pagkatao mo? Hindi ko alam. Palagi akong nasa tabi niya. Kung ano ang sinasabi niya ay pinapakinggan ko. Mali yun. Una sa lahat, tao ka, may sarili kang mga ideya at buhay. Talaga bang gusto mong palaging umiikot kay Su Chengfeng sa hinaharap? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko kapag iniwan ko siya. Una, kailangan mong lumayo sa kanya at pagkatapos ay matutuklasan mo na ang tunay na ikaw ay mas may tapang at kakayahan kaysa sa inaakala mo. Kilalanin ang tunay na sarili. Tanggapin ang tunay na sarili. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa paglayo mo sa kanya. Ay, sige. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Hindi ko rin dapat masyadong pakialaman ng buhay mo. May flight pa akong hahabulin. Aalis na ako. Lola, ako si Siwang. Dumalaw ako sa iyo. Tingnan mo, may dala akong masarap na pagkain para sa iyo. Dinalhan kita ng mga meat bun mula sa paborito mong tindahan ng Baozi. Sinabi ng boss na magre-retiro na siya, lilipat sa lungsod para tumira kasama ang anak na babae. Baka hindi na natin ito makain ulit, kaya bumili ako ng mas marami para sa inyo ngayon. Lola, miss na miss kita. Namimiss mo rin ba ako? Mayong, marami akong gustong sabihin sa inyo. Kamakailan lang, muntik nang magsara ang kumpanya ko, pero buti na lang may isang kababayan na handang tumulong sa akin. Ngayon, halos nalampasan na ng kumpanya ko ang krisis. Lola, kung nandito ka pa, sigurado akong ipagmamalaki mo rin ako. Miss na miss kita. Ay nako, ay siwang-siwang. Inang Direktor. Ay nako, pupunta na kay Lola. Mabuting bata, mabuti at nakabalik ka. Tara, pasok na sa loob. Sabi nga nila, bago umalis kumain ng dumplings, pagdating kumain ng noodles, ang noodles na niluto ko para sa'yo ay halos magdikit-dikit na. Ang noodles na niluto ni Mama Direktor, kahit na lumambot ay masarap pa rin. Walong mama, Belesyo Haulo, nakasama si Chingching na babalik. Pero bago sumakay ng eroplano, binago niya ang kanyang ticket. Sa tingin mo, hindi ba siya masyadong nag-over? Boss Lin, napagkamalan mo si Chingching. Chunha, anong ginagawa mo dito? Gano'n nakatagal mo na huli tayo magkita? Ikaw, nawala ang konsensya. Ching-ching, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako bumalik ng maaga, sino ang mag-aayos ng kwarto mo? Abala si Inang Direktor sa araw-araw na gawain. Chunhe. Wala Partikular nang na palabas. pinupuna itong si maliit na Chunhe. Pagsabihan ka. Sige, huwag ka nang bumalik. Mula pagkabata mahilig kang umiyak. Bakit hanggang ngayon ganito ka pa rin?
Sige na, kumain ka na. Baka lumamig ang noodles. Kain na. Masarap. Masarap? Kumain ka pa? May natitira pa sa kaldero. Kuya, kailan mo natutunan ang bisyo ng pag-inom ni pangalawang kuya? Paano naging shareholder ng Su Group si Lian Siwang at bakit niya ako inuutusan na magtrabaho ng maayos? Sino ba siya? Kaunti lang ang hawak niyang shares? Ano ang ipinagmamalaki niya? Mukhang hindi pa alam ng tanga na ibinigay na ni matanda ang Su Group kay Lian Siwang. Talagang inutil. Hoy, Wen Xiao, nandito ka para hanapin ako. Magandang araw. Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nasa isang tawag. Pakisubukang muli mamaya. Paano mo nagawang hindi sagutin ang tawag ko? Pangalawang Ginoong Su, sa tingin mo ba sa buhay na ito ay makakaasa pa tayong darating ang kuya mo para sunduin tayo? Tumahimik ka. Su Chengfeng, pag nakalabas ako, siguradong may kalalagyan ka. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng ganito karaming bituin. Oo, malaking lungsod nga. Maganda naman. Kasi kapag tumingala ka, puro matataas na gusali ang makikita mo. Sobrang nakakapigil. Lagi itong magiging tahanan ninyo. Maaari kayong bumalik kahit kailan ninyo gusto. Kung hindi lang para kumita ng pera, sino ang gustong lumayo sa sariling tahanan? Chune, saan ka nagtatrabaho ngayon? Nagtatrabaho bilang kasambahay para sa isang mayamang pamilya. Hindi naman nakakapagod, basta nagtutulak lang ng wheelchair at iba pa. Sandali, ang wheelchair hindi kaya... Pero, sasabihin ko sa inyo, itong batang amo ay talagang kakaiba. Suot niya ang suit, pero nakaupo sa wheelchair. Parang may kakaibang hilig. Tungkol naman sa ibang tao sa kanilang pamilya, sila rin ay kakaiba. Ang sinasabi mong pamilya ay hindi ba apelido Su? Paano mo nalaman? Hindi ka talaga nagkamali. Ikaw ang pinakamatalinong utak sa ating ampunan. Sa ganawang kapaligiran, harapin ang ganawang mga tao. Talagang mahirap para sa'yo. Kaya nga, kahit na sinasabi niyang bumalik ako para itulak ang wheelchair, palagi naman siyang kung saan-saan nagpupunta, hindi ko siya mahanap. Kaya nga, karamihan ng oras ko ay nasa kwarto ng mga katulong, naglalaro ng cellphone, libre ang pagkain at tirahan, 30,000 kada buwan, ang saya. 3,000. Wow, talagang medyo kaunti nga yun. Paano mo nahanap ang trabahong ito? Sa totoo lang, nung nag-a-apply kami, maraming professional na mga tagapag-alaga ang nandoon. So naisip ko na subukan na lang, wala namang mawawala. Hindi ko inakala na ako na walang karanasan ang mapipili. Kalaunan ko na lang nalaman na ang dahilan ay dahil gusto ng batang amo ang aking pinagmulan mula sa ampunan. Hindi ba't nakapagtataka? Talagang medyo kakaiba nga. Iyan ay nagpapatunay na ikaw ay normal na tao. Para sa kanila, kung sa tingin mo ay normal sila, ikaw ang talagang hindi normal. May punto. Mas mabuti pang kumita na lang ako ng 3,000 piso kada buwan ng maayos. Oh, naiinggit ako. Gusto ko rin maglaro! Gusto ko maglaro! Gusto ko maglaro! Gusto ko talaga maglaro! Gusto ko talaga maglaro! Kayo na lang dalawa maglaro. Tara na, hayaan mo sila maglaro. May kailangan ka ba sa akin? Hindi ba ako kilala? Dapat ba kitang kilala? Kilala mo ba siya? Hindi ko rin kilala. Kaplikos. Kapritsu? Ano ba kapritsu? Sandali lang. Alam ko na. Ikaw si Su Yuanjo. Tama ba na hinahanap mo si Chunhe? Lumabas siya para mamili ng gulay. Wala siya ngayon. Nandito ako para hanapin ka. Kinabok! Lin Siwang, mahusay ka sa mga paraan. Silang sinta lang ay naikayat mo ang tatay ko. Naibigay sa iyo ang sushi group. Hindi ko siya niloko. Siya mismo ang nagbigay sa akin. Ito ay? Ang lupaing ito ng ampunan ay pag-aari ko na ngayon. Kaya, Pipili mo ba ang sushi o ang minamahal mong ampunan? Sa tingin ko, sa talino ni Lin na isang dakilang estudyante, hindi ito mahirap piliin, di ba? Paano mo nalaman na kukunin ko ang Su Corporation? Sinabihan ko si matandang Ginoong Su na panadalhin hilihin ito. Pareho lang kaming anak. Bakit si Su Chengfeng tatangang pwedeng maging presidente ng Su Group? At ako hindi. Gusto kong ipakita kay Lolo na sa akin dapat ipasa ang Su Group. Mukhang ang pangatlong anak ng pamilya Su ang may pinakamaraming ambisyon.
Pero Suda Xiaoye, ganito na ang kalagayan ng Su Group. Balak mo pa rin bang kunin ito? Tila dahil sa katangahan ng kuya ko, ang Sushi Group ay pansamantalang nasa kagipitan lamang. Basta't ipagkatiwala sa akin, tiyak na mabubuhay itong muli. Ang ambisyon niya ay parang hindi rin naman kalakihan, kahit siya ay hindi alam ang panganib sa Sushi Group. Pero bakit nga ba itinatago ni Sulolo ito sa kanyang mga anak? Piliin mo ang sushi o ang ampunan. Malalim ang damdamin ni Lin Siwang para sa ampunan. Tiyak na siya ay... Siyempre, pipiliin ko ang sushi. Hindi pa ako nakikinabang mula sa sushi. Sabi ko, pipiliin ko ang sushi. Ano sinabi mo? Hindi mo ba narinig? Lin Siwang, hindi ko akalain na ganito kakalamig ang dugo. Ang ampunan ay lugar na kinalakihan mo. Paano mo nagagawang tiisin? Hindi ba kayo nagagalit? Walang dapat ikagalit dito. Kung gusto itong gawin ni Siwang, siguradong may dahilan siya. Tama ba, Su? Ngunit nandito ang lahat ng sayo, ang iyong kabataan, ang iyong... Ay nako, ito ay isang bakura lamang. Matagal ko lang gustong ipaayos ang ampunan. Hindi mo lang kami matutulungan sa pag-demolish ng bahay, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pondo para sa relokasyon. Kailangan pa kitang pasalamatan. Bakit hindi sumusunod sa plano ang babaeng ito? Hindi ako naniniwala. Siguradong nagmamatigas ka lang. Pumunta ka ngayon at ipatanggal ito. Tingnan natin kung magmamatigas pa siya. Ito ay... Ibalik mo sa akin. Hindi ba ito ang anting-anting na personal na tinahin ng aming direktor ng ampunan? Oo nga. Kilala mo ba ito? Ito ay personal na tinahin ng aming direktor na ina. Anong ibig mong sabihin? Anong ina ng direktor? Siya ang aming direktor na mama sa ampunan. Tingnan mo, hindi ba maganda ang pagkakasulat ng karakter na Fu dito? Dahil hindi marunong magbasa at magsulat sa direktor na mama. Pero isinulat niya ito ng maraming beses at tinahi para sa amin, kaya madaling makilala. Kalokohan. Maraming karakter na food isang mukhang ganito. Mayroon pang isang dilaw na papel at isang kanil ng mga numero sa loob. Paano mo nalaman? Binuksan mo at sinilip. Kuya, ito ay nakatali ng mahigpit na buhol. Hindi ko ito binuksan para silipin. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang. Naalala ko, nakasulat dito ang lahat ng oras ng pagdating sa ampunan. Parang akin ay 2,000 at, eto nga. Ikaw? Hindi kaya ikaw yun noon? Imposible. Paano mangyayari ang ganitong bagay? Talagang imposible. Ako rin ay nagtataka, paano ka nagkaroon ng aming amuleto mula sa ampunan? Noong taon na yun, nakaranas kami ng mudslide kasama sa mama. O, sinasabi mo yung malaking sakuna sa bundok noon, di ba? Naalala ko yung naay na malapit sa bundok noon nga. Talagang napakalibha. Oo, alam ito ng lahat sa paligid ng ilang 10 milya. Siya pala si Lin Siwang. Siya ang aking tagapagligtas. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nakakatakot. Matagal na kitang hinahanap. Ikaw pala. Bakit mo ako hinahanap? Hindi rin kita kilala. Nakalimutan mo, pero hindi ko nakalimutan. Alam ko na ikaw ang taong iyon noon. Sa buhay kong ito, ikaw ang pinili ko. Ang emosyon ni Su Yuanzhou ay napakaalon. Maaaring ang kapansanan sa binti ay nakakaapekto rin sa emosyon. Salamat sa anting-anting na ito. Mukhang hindi akin ang anting-anting na ito. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ikaw, ilabas mo ang iyong anting-anting. Ako. Bakit ka nandito, binata? Ano ang pinag-uusapan niyo? Kilala mo siya? Kilala niyo ba ang isa't isa? Manatili kayo para kumain. Magluluto ako para sa inyo. Naku, Jun! Bilisan mo at tulungan mo ako. Sinasabi niyang akin daw ang anting-anting na yon. Pero hindi naman talaga akin yon. Ang anting-anting ay akin. Ano? Chunhe? Ano itong mga kalokohan na sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, buksan mo at tingnan. Nandyan pa ang kodigo ko sa pagsusulit. Ayos ka! Ikaw talaga, Chunhe. Pinaghirapan kong tulungan ka mag-review at tapos nandadaya ka pa sa akin dito. Totoo talagang hindi ko matutunan. Sino ang makakasama mo sa kolehiyo para mag-aral? Naku, oo nga. Suwang, mula pagkabata, magaling ka na sa pag-aaral. Paano mo maintindihan ang hirap namin mga makita sa pag-aaral? Ikaw nga talaga. Bakit hindi mo sinabi agad? Kanina, napagkamalan ka lang ako. Oo, talagang natakot ka. Nakita ko sa ginawa araw-araw. Hawak ang aking anting-anting. Akala ko hindi pa nakakita ang mga tagalungsod ng ganitong gawa sa kamay. Iniisip ko na siya ay isang pilay at medyo kawawa. Isa lang namang anting-anting kaya ibigay ko na sa kanya. Anong ibig mong sabihin na isa lang itong anting-anting? Ikaw ang nagligtas sa akin. Dahil sa anting-anting na ito, kaya kita natagpuan. Oh, ang tinutukoy mo ay yung nangyari noong taon ng pagguho ng lupa. Talaga naalala mo pa? Oo, nung araw na yun na tumakas ako sa klase, sakto na daan ako. Nakita kita at natakot ako kaya umiyak ako at tumawag ng tao. Huwag mo masyadong isipin yun. Simpleng bagay lang yun. Shun, hindi ko alintana kung sinasadya mo o hindi. Basta't sa buhay kong ito, ikaw ang pinili ko. Kanina lang sabi mong sigurado ka sa akin. Ngayon, sigurado ka na kay Junhe. Sa tingin ko sigurado ka na sa anting-anting na ito. Bakit hindi mo na lang pakasalan ng anting-anting na ito? Shun, basta pakasalan mo ako. Magiging badanggiran ka ng pamilya. So, hindi mo na kailangan magtrabaho. Aalagaan kita habang buhay. Mukhang talagang maganda pakinggan.
Chunha, hindi ka ba talaga nag-iisip ng seryoso? Lin Suwang, tumahimik ka. Chunhe, saan hindi pwede? Literal na kahulugan lang ikaw, hindi pwede. Ang binti ko ay nasugatan lang, pero ako... Yay, hindi ito tungkol sa binti. Chunha, huwag mo siyang pagsabihan. Isipin mo, hindi mo na maitutuwid ang mga binti mo, lalo na ang ibang mahalagang bahagi. Kung magpakasal ako sa'yo... Ay, huwag mong sabihin. Hindi na ito pwedeng ipalabas. Ito, talagang mahalaga ito. Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Kaya ko ito! Huwag mong insultuhin ang dignidad ko bilang lalaki! Ang dignidad mo ba ay nakasalalay lang sa isang organo? Napakalungkot naman yan. Oo na. Matagal nang gumaling ang aking binti. Kaya kong gawin ito. Ito ang kapangyarihan ng tunay na itinaktang babae, kahit ang pilay ay nakatayo na. Ang tigas talaga ng ulo ni Suyonjo, sa wakas napaalis din siya. Talagang matigas ang ulo, pero dakila pa rin ang kapangyarihan ng pag-ibig. Nang makita ka ni Suyonjo bilang tagapagligtas niya, binitiwan niya agad ang Su Group at biglang nakatayo at nakalakad, tunay na himala. Sige na, huwag mo na akong biruin. Hindi ako masaya ngayon. Hindi mo ba talaga siya nagugustuhan? Ano nangyari iyon? Ayoko lang iwanan ng trabaho ko na may buwanan kita na 30,000 at may libreng pagkain at tirahan. Saan pa ako makakahanap ng ganitong kagandang trabaho? Ang ganito katanga na mayamang tao ay talagang mahirap hanapin. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka pa rin ng trabaho sa hinaharap. Pagdating sa trabaho, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Kawawang suwang. Iayos mo ang mga malalaking proyekto na hindi may pagpatuloy dahil sa pagkasira ng daloy ng pondo. Bukas makikipag-ugnayan ako sa iyo. Nawala ang pondo? Boss, hindi na naman ba magsasara ang kumpanya natin? Huwag naman. Iniisip mo hindi ang kumpanya natin kundi ang Sushi Group. Paano mo nagawang makalapit sa proyekto ng Sushi Group? Boss, hindi mo naman siguro balak bumalik para manahin ng Sushi Group, di ba? Huwag kang magulat. Sinabi ko na hindi ko kayo iiwan at ginagawa ko ito para sa kapakanan ng lahat sa kumpanya. Teka, paano benepisyo? Oo, tama. Hintayin mo na lang na magdoble ang iyong year-end bonus. Boss, mahal kita! Hindi naman. Ito ang mga proyekto ng Sushi Group na may putol na daloy ng pondo. Sige, magpatuloy ka na sa iyong gawain. Sandali. Nasa kumpanya ba si Su Chengfeng? Si Ginong Su ay nasa opisina at nakikipag-usap sa mga tao mula sa Chenghen Group. Sige, umalis ka na. Ito ba ang Chengchen Group na sumasaklaw sa daan-daang industriya at tinatawag na nangunguna sa lungsod ng Jing? Kung ikukumpara sa Chengchen Group, para lang itong maliit na bagay. Ngayon, tama ang pagpunta ko sa Shu Group. Pangalawang katulong, kayo sa Chengchen Group ngayon ay nagkansela ng kontrata, masyado namang nananamantala sa kahinaan. Suzong, ang proyekto natin ay talagang masyadong natagalan. Pero kung handa kayong muling simulan ang proyekto at ayusin ang plano, maaari pa rin tayong... Ang iba pang mga proyekto ng Su Group ay maayos na tumatakbo. Tanging ang proyekto ninyo ang malapit ng mahirapan. Kailangan mo bang pag-isipan ang sarili mong dahilan? Ha? Kami ang pangunahing partido sa kooperasyong ito, di ba? Assistant Yang. Pangulong Su agad na kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Chengchen Group. Susong, ang mga proyekto natin kasama ang Chengchen ay hindi bababa sa 100. Suzong, pinapayuhan kita na magpakalma ka muna. Ako ay kalmado. Huwag niyong isipin na dahil ang inyong Chengchen Group ay nangunguna sa industriya at may daandang sangay, maaari niyong malitin ang aming Su Group. 30 taon sa silangan ng ilog, 30 taon sa kanluran ng ilog, huwag malitin ang kabataan na mahirap. Ilang taon na siya at sinasabi pa rin huwag maliitin ang kabataan dahil sa kahirapan. Kabataan pa ba siya? Talagang walang pag-unlad si Su Chengfeng. May problema ba siya sa utak? Hindi talaga niya naiintindihan ang sinasabi ng tao. Hi, kumusta? Kayo po ba ang assistant vice ng Chengchen Group? Ikaw ay? Natapos ko na ang mga bagay sa aking panig. Kumusta ang usapan ninyo? Ngayon, sabihin na rin natin pag-usapan ng susunod na kooperasyon na... Junjung, sinabi ni Suzong na gusto niyang kasilahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa amin. Ano? Ang kahangalan ni Su Chengfeng ay palaging muling binabago ang aking pag-unawa. Ay, hindi ba ikaw yung...
hindi niya alam ang halaga. Pero alam ko, kamusta, Miss Cheng? Ako, si Lin Siwang mula sa Lin Group. Lin Siwang, kilala kita. Nakabasa ako ng ilang balita tungkol sa iyo at interesado ako sa iyo. Ikinararangal ko po iyon. Interesado po ba kayong pumunta sa kumpanya ko para mag-usap? Oo, para sa iyo. Handa akong maglaan ng oras. Napakaganda niyan. Dito po. Su Yuan, paano ka nakalabas? Paano ako nakalabas? Matagal na akong dapat nakalabas. Tinawagan kita ng napakaraming beses, nagpadala ng napakaraming mensahe, matagal mo na akong dapat inilabas. Alam mo ba kung anong buhay ang dinanas ko sa loob? Ilang matatandang lalaki ang natutulog sa isang kwarto, mamamatay na ako. Kung ay dapat nakulong lamang ng 12 araw, ang mga mamamahayag ay nagtipon sa labas ng kulungan, walang sumundo sa akin. Nagtiis ako sa kulungan hanggang ngayon. May gana ka pang magsalita. Alam mo ba kung gaano kalaking pinsala ang dinala ng balita ng paglabas mo sa Pamilya Su? Hanggang ngayon, patuloy pa rin mababa ang presyo ng stock ng Pamilya Su. Yan ay dahil wala kang silbi. Kung iba pa matagal na itong naayos. Walang gala. Ikaw, sinampal mo ako. Oh, hintayin mo ako! Ginong Cheng, alam ko na kayo. At ang Sushi Group ay dating malalim na magkasosyo. Pero nakikita nyo naman ang kasalukuyang kalagayan ng Sushi Group. Halos wala na itong lakas. Hindi ko alam kung nais nyo bang Ngayon ko lang nakita ang pag-agaw ng tao na ganito kalantad. Ako ay mahusay lamang sa pagkuha ng bawat pagkakataon. Kung maipapasa ninyo ang pakikipagtulungan ng Su Group sa aming kumpanya, maipapangako ko na hindi kayo mabibigo. Hindi dito po. Ginong Cheng. Ginong Cheng. Paalam. Paalam. Boss, yung lumabas kanina, hindi ba yun ang presidente ng Chengchen Group na si Cheng Haiyan? Tama, oo. Ang galing mo, boss. Nakuha mo rin ang pakikipagtulungan sa Chengchen Group. Hay, ilang mga proyekto lang na matagal nang hindi masyadong kumikita. Pero sabi ni Cheng, basta magawa natin ng maayos ang proyektong ito, isasaalang-alang nilang mas malalim na pakikipagtulungan sa atin sa hinaharap. Malalim na pakikipagtulungan? Wow, hindi ba't lalaki na naman ang sukat ng kumpanya natin? Tama, magtrabaho kayong mabuti, sikapin nating palakihin pa ng doble ang kumpanya sa susunod na taon. Sa oras na yon, magiging tunay na malaking kumpanya na tayo. Boss, dinadala mo ako sa tagumpay sa malaking kumpanya. Naayos na namin ang plano ng proyekto at bibilisan ko ang susunod na mga hakbang. Sige, kami ni Cheng Zong ay maghihintay ng magandang balita mula sa iyo. Sige, huwag kang mag-alala. Paalam. Ang mga dokumento ko. Paano kung bayaran ko na lang ang kape mo? Suji, nagtatrabaho ka rin ba dito? Ay, hindi ko pa naibabalik ang kape mo. Hindi kaya na mamalik-mata lang ako? Ito pa rin ba ang mayabang na Suji? Oo nga, siya pa rin ay kasing inis sa akin gaya ng dati. Hindi man lang ako pinansin at umalis na. Pero hindi ba siya nagpakasal sa isang mayamang negosyante? Bakit parang hindi maganda ang kalagayan niya? Hindi nga ba, Linzong? Parang hindi ka updated sa balita. Kahit ako na nasa ibang bansa, ay alam na si Suji ay nag-divorce na. Hindi mo alam? I-divorsyado na? Hindi ko talaga siya napansin. Ang ating Lin General Manager ay patuloy na masigasig at hindi naapektuhan ng mga karaniwang bagay. Sige na, huwag mo na akong biruin. Ay, pauwi ka na ba? Oh, nandyan sa... Boss, handa na ang silid pulong. Hindi ko masasabihin. Ipala lang sa akin ang oras lugar. Pupunta na ako sa meeting. Bye! Oh. Paalam, magkita tayo ulit. Hindi masama. Kahit na ang Pamilya Su ay malapit nang bumagsak, may silbi pa rin ang mga kasosyo ng Pamilya Su. Ang kita ng kumpanya ngayong quarter ay dumoble na naman. Hindi. Bakit walang kahit anong galaw si Matandang Su? Nag-iipon ba siya ng malaking sorpresa?
Lin, hindi mo talaga ako binigo. Napaka-perpekto ng pagkakagawa mo sa proyektong iyon. Ngayon ay lubos na akong naniniwala na ang mga papuri ni Lolo Jiang sa'yo noon ay taos-puso. Si Jiang Zong, ang Tianjin Group, kilala niyo rin ba siya? Oo, matagal na kaming magkaibigan. Mga 10 taon na sinabi niya na ikaw ang pinakatapat na tao na nakilala niya sa negosyo. Dati hindi ako naniniwala, pero ngayon naniniwala na ako. Ikinalulugod ko rin makipagtulungan sa isang malaking kumpanya tulad ng Chengchen. Marami rin akong natutunan. Ang pakikipagtulungan dapat ay kapwa kapakipakinabang at panalo para sa lahat. Tama, bukas tungkol sa mahalagang proyekto sa Sucheng, kailangan nating salain ang mga proyekto ng mga empleyado. Pumunta ka at tingnan natin ito ng magkasama. Sige, sakto makikita ko ang iba't ibang talento sa loob ng Chengchen Group. Sige, gusto mo bang ihatid kita? Hindi na, malapit lang ang bahay ko. Kumusta? Pakisettle ang bill ko. Oh, dumating na. 5 piso lahat. Suji. Suji. Ako. Pagkatapos magbayad, umalis ka agad. Huwag mo nga balahin ang negosyo ko. Nagtatrabaho ka ba dito ng part-time? Anong pinapakita mo? Kung gusto mong tumawa, tumawa ka na lang. Sinadya mo bang sundan ako para lang manood ng palabas? Oo, ngayon ay napakahirap ng kalagayan ko. Masaya ka na ba? Parang si Suji pa rin na pamilyar. Naiintriga lang ako, pero kung ayaw mo, hindi na ako magtatanong. Wala akong intensyon na pagtawanan ka kanina. Talagang curious lang ako. Ang Su pamilya ay bumagsak. Hindi ba nila inaalagaan ka? Bakit hindi ka ba nila pinapansin? Kung wala ang tulong ng pamilya, ordinaryong tao lang tayo, halos natanggalan ako ng balat para makaalis ng malinis. Kailangan ko ring alagaan si kuya. Ikaw ba talaga ay kasama ng kuya mo? Anong pinagsasabi mo? Itinuturing ko lang siyang nakatatandang kapatid. Naging baldado siya dahil sa akin. Paano ko siya pababayaan? Pamilya ko siya. Ang tunay na pagkatao ni Suji ay hindi naman masama, kaso lang noong araw ay naspoil siya, sayang nga lang. Ito ba ang isinulat mong plano ng proyekto? Bakit ka nang boboso? Anong pakialam mo sa ginagawa ko? Sakto, ang proyektong ito ay pangunahing proyekto ng kooperasyon ng aming kumpanya at ang Chengchen Group. Ako talaga ang namamahala dito. Ito ba ay sinulat mo gamit ang AI? Wala ko? Oo, ginamit ko. Bakit? Ang AI ay para gamitin ng tao. Pero malinaw na ang mga isinulat mong binura ay mas kahanga-hanga. Ito ba ay sarili mong ideya? Bakit hindi mo gamitin? Sinabi ni Mama at Papa na kung may shortcut, gamitin ito. Ang utak natin ay limitado, ang utak ng AI ay walang hanggan. Paano kung matatalo ang AI? Talagang gusto kong makilahok sa proyektong ito. Mali iyon. Sinasabi kong mali ang itinuro nila sa iyo. Dapat mayroon kang kakayahang makilala ang tama at mali. Minsan, ang pagkuha ng shortcut ang pinakamahirap na daan. Ang pagsusumikap ang magdadala sa tagumpay. Parang hindi naman siya ganun kaayaw. Handa na ba ang mga plano ninyo? Mamaya darating si Lin. Magpakitang gilas kayo at subukan makuha ang proyekto ni Sukwan. Suji, naglabas ka rin ng plano. Huwag kang magbiro. Siya na kahit sa pagsusulat ng buod ay umaasa sa AI at hindi pa rin maintindihan paano siya makakagawa ng plano. Oo nga, mas mabuti pang huwag mo na lang ilabas. Baka makita ni Lin General Manager at isipin na lahat tayo sa Chengchen ay puro papogi at bilis lang. Lin General Manager. Iulat ng lahat ang kanilang mga plano sa proyekto. 15 minuto bawat isa, talakayin ang mga pangunahing punto. Ang galing ni Lin Siwang. Kahit nakinig lang ng kaunti, natumbok na niya ang kahinaan ng bawat isa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Siwang. Parang hindi lang ganito kaliit ang agwat namin. Meron pa bang gustong magulat? Gusto ko rin maging kasing husay ni Lin Siwang. Kung kaya niya, bakit hindi ko kaya? Kung wala na, ngayon ay. At ako, kailangan ko ring magulat.
Sige, simulan na natin. Ilang beses nang binago ang plano? Sa tingin mo alin ang masangkop na ipatupad? Sa kabuuan, ang bersyong ito ang may pinakamataas na posibilidad at maganda rin ang inobasyon. Sakto. Ito rin ang paborito ko. Magandang umaga, Lynn. Pwede magaling. Tingnan mo. Siya ang actress na ito. Para siyang ang napiling sirang magandang bida. Aalis na ako. Ang galing talaga ng pag-iyak ng aktor sa maikling dula. Nakakaawa talaga panoorin. May kutob ako na siya ay magiging sobrang sikat. Kunrong? Boss, kilala mo siya. Gusto ko siya. Kilala mo ba siya? Pwede mo ba akong tulungan makakuha ng autograph? Pakiusap. Salamat, boss. Mukhang malinaw na sa kanya, pero bakit parang medyo maingat pa rin siya? Ano ba talaga ang nangyari sa kabaitan na ito? Hindi lang siya nag-resign ng hindi ko alam. Hindi rin siya nagbigay ng balita. Talagang walang utang na loob. Po, hindi man lang nagsasalita. Ano ba talaga ang ikinagagalit mo? Wenru, ano ba talaga ang ginagawa mo? Su Chengfeng, kung may sasabihin ka, bilisan mo, abala ako. Huwag ka na magulo. Mali ako na pinapunta kita sa pagpapalaglag noon, pero may dahilan din ako. Ngayon, sa kumpanya ko, magulo ang lahat. Ako... Pasensya na, wala akong oras para makinig sa mga reklamo mo. Malapit ng eksena ko. Sige, hanggang dito na lang muna. Oh, Ginoong Su. Sinabi ni Ginoong na sagutin mo ang telepono. Sabi niya, tinatawagan ka niya pero hindi makontak. Su Chengfeng, tanga ka ba? Ang Chengcheng Group ay matagal nang nakikipagtulungan sa atin. Tapos kinansela mo ang pakikipagtulungan sa kanila. Kung hindi sinabi sa akin ni Lauer, hindi ko malalaman. Tay, huwag ka munang magalit. Nakabook na ako ng pinakaunang flight bukas pa uwi. Huwag ka nang pumasok sa opisina bukas. Hintayin mo ako sa bahay. Ginoong Lin, sabi na Miss Su na ito na may kailangan siya sa inyo. Suji. Salamat. Ang dati mong sarili ay hindi kailanman nagsasabi ng salamat sa iba. Ngayon, iba ka na talaga. Pakiramdam ko rin nagbago ako ng marami. Ano ang sadya mo sa akin ngayon? Ngayon nandito ako para magpasalamat. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng proyekto ngayon. Nakakuha ako ng maraming bonus at mas gumaan ang buhay ko. Hindi ako ang nabigay sa iyo ng proyekto. Ikaw mismo ang nakakuha nito sa pamamagitan ng iyong kakayahan. Salamat sa iyo sa paggising sa akin at pagbibigay ng motibasyon. Lindsay Wan, kailangan kong aminin, talagang mahusay ka. Noon ay ako ang sakawaliya, pasensya na. Ang huli na paghingi ng tawad ay parang maganda pakinggan. Pagkatapos ng proyektong iyon, nakita ng aking leader ang aking kakayahan at nagpa siya na i-promote at taasan ang aking sahod. Pero Congratulations! tinanggihan ko. Bakit? Ang Chengcheng Group ay isang mahusay na... Dahil gusto ko ng magandang kapaligiran sa trabaho, gusto ko ng isang boss na may malasakit at laging iniisip ang kapakanan ng mga empleyado. Bakit parang pamilyar ang description ito? Hindi kaya... Magandang araw, Ginoong Lin. Ito ang aking resume. Tingnan nyo ang itsura nyo. Para kayong hindi na bahagi ng pamilya Su. Tay, huwag ka na magalit. Kasalanan doon kuya kung bakit naging ganito ang kumpanya. Baka gusto ninyong ipasa sa akin ang kumpanya, subukan ninyo ako. Tiyak na ako ay... Tumahimik ka! Ikaw ang pinakawalang kwenta. Palaging napupunta sa kulungan. Napapahiya ang pamilya Su. Tay, huwag ka nang magalit. Kasalanan lahat ito ni Lindsay Wan. Ikaw din! Tumahimik ka! Paano kita pinalaki na maging ganitong hayop? Sinasabi ko sa'yo, simula ngayon, wala ka nang kinalaman sa lahat ng bagay sa kumpanya. Tinatanggal kita sa lahat ng posisyon mo. Tay. Tumatawa ka pa.
Magmadali kang pumunta sa Germany para mag-aral at bago mo makuha ang diploma, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Hindi naman malakas si Martin mag-aral sa ibang bansa. Naalala ko na gumaling na ang binti ni Lausan. Bakit nakaupo pa rin siya sa wheelchair? Ang maliit niyang katulong ay tumakas, kaya't nakaupo na lang siya sa wheelchair at nararamdaman ang dating init. Ano ang sinabi mo? Katulong? Oo nga, kasi si Kopanyalo ay naghanap ng tagapagligtas niya ng higit sa 10 taon. At ang resulta, ito pala ay ang maliit na katulong na laging nasa tabi niya. Nang malaman ito ni Pangatlo, matiyaga siyang nanligaw at araw-araw na inistorbo ang tao. Pero hindi siya pinapansin. Naiintindihan naman. Lin Jehe, hindi kita susukuan. Nag-alaga na naman ako ng isang taong mahilig sa bulaklak. Kayong dalawa, umalis na kayo at hayaan niyo akong mapag-isa. Ginoo, nalaman na namin. Matapos itigil ng Chengqing Group ang pakikipagtulungan sa Su Group natin, nakipagtulungan sila ng malalim sa Lin Group. Bukod dito sa panahong ito, maraming pangunahing tauhan at ilang mahahalagang proyekto ang kinuha ni Lin Siwang mula sa ating Su Group. Lin Siwang. Paano siya naglakas loob na magplano? Paano gano'n ito oras na? Uy, Xiaoyin, pakihanda mo ang kotse. Pupunta ako sa paliparan. Hindi na kailangan, nakarating na ako. Hindi ba alas 6 ng hapon ang flight mo ngayon? Bakit ang bilis mong nakarating? Pakiusap, Boss Lin, sana maglaan ka rin ng pansin sa mga bagay na hindi tungkol sa trabaho. Alas 4 ng hapon ang paglapag ng eroplano ko. Pasensya na, baka nagkamali ako ng alaala. Walang problema, pinapatawad kita. Sa huli, isa rin akong shareholder ng kumpanyang ito. Para sa trabaho mo rin ito, naiintindihan ko. Boss Lin, may kailangan kang dokumento dito. Suji. Kuya Gao yan? Bakit siya nandito? Mahabang kwento ito. Gao yan, kuya. Bakit ka nandito? Gao yan. Talagang kapag nakagat ng ahas, 10 taon natatakot sa lubid ng balon. Hindi naman kita kakainin. Bakit ka natatakot sa akin? Hindi na ako yung dati na maliit na batang babae. Hindi na kita guguluhin kahit saan. Boss Lin, pirmahan mo. Natakot ako. Akala ko siya ay... Pero Kuya Gao yan. Mamaya pagkatapos ng trabaho, sabay tayong kumain ah. Sa tingin ko, huwag na lang. Biro lang niya yon, huwag kang matakot. Pero ngayong gabi, pupunta tayo. Miss Lin, ang aming amo ay nais kayong makipagkita. Sige. Sa wakas, hindi na niya napigilan. Ginoong So, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Lin Siwang, ang galing mo talaga. Sa harap ay pumayag kang ipagpatuloy ang kumpanya, pero sa likod ay inubos mo ang Su Group ko. Hindi ba at pareho lang kayo? Sa harap ay pinapamana mo sa akin ang kumpanya, pero sa likod ay pinapasan mo sa akin ang sisi. Pakiusap, noong una akong pumunta sa lumang bahay, alam ko na wala kang magandang intensyon. Ang pamana sa akin ng kumpanya ay isang malaking pasanin. Pero sa huli ko na lang nalaman kung ano ang pasaning ito. Hindi na hindi na nakakapaita ka na bigla kang pumayag na magmana ng kumpanya at humingi ka pa ng pahintulot sa akin. Hindi mo ako pinayagang isa publiko ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ko rin inakala na agad-agad ninyong tatanggapin. Minsan talaga naiisip ko, bakit kaya ang simple mag-isip ng mga tao sa pamilya Su? O kung alam mo na, at gusto mo pa rin ipagpatuloy ang kumpanya, hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Kapag ang kumpanya ay may seryosong problema sa utang, hindi pinapayagan na ilantad ang legal na kinatawan. Kaya ang plano ninyong gawing scapegoat ako ay hindi talaga uubra. Sige, nasagot ko na ang mga tanong ninyo. May iba pa bang bagay? Kung wala na, aalis na ako. Napakawalang hiya mo. Lin Siwang, hindi kita palalampasin.
Hello, Director Son. May gusto akong sabihin sa iyo. Hindi mo alam kung gaano ka-istorbo si Suyanjo. Nag-resign na ako, pero araw-araw pa rin niya akong ginugulo. Hawak mo ang script ng bida. Si Suyanjo ay ganito ka-romantiko. Hinanap ka niya ng matagal. At ngayon ay ganito siya ka-determinado sa'yo. Huwag na! Kung mauulit man, siguradong iingatan ko ang aking anting-anting. Hindi ko talaga siya papayagang makita ito. Ay nako, ano ba talaga ang ginawa niya at natakot ka ng ganyan? Talagang pakiramdam ko may sakit siya sa utak. Alam mo ba, nagpunta ako para gumawa ng milk tea. Bigla siyang umorder ng 100 tasa. At nung oras na yon, ako lang ang tao sa tindahan, nakangiti lang siyang pinapanood ako habang ginagawa ko. Gusto ko talagang kumuha ng martilyo at basagin ang ulo niya. Talagang medyo sobra na. At saka pumunta ako para magbenta ng damit, nakaupo lang siya doon, at pinapanood ako, wala namang binibili. Basta, nakatingin lang siya sa akin. Kaya't nagkakaroon ako ng kilabot. Dahil sa kanya, nag-resign na ako sa ilang trabaho. Kahit hindi ko tingnan, alam ko na siya yon. Nakakainis siya. Sige, paano kung pumunta ka sa kumpanya ko? Tamang-tama, lilipat na ang kumpanya ko, bibigyan kita ng pwesto, parang maliit na maswerteng alaga lang. Totoo ba? Shawang, mahal kita. Sige. Pagkatapos ng lahat, nung bata ka pa, isang beses ka lang tumulong sa isang tao at ang daming kwento ang nangyari. Ikaw talaga, may konting swerte ng bida. Itong swerte, gusto mo ba? Sige, magsalita ka na. Gusto ko. Linzong! Ano nangyari? Huwag malita, Miss Bean. Ang pinakamalaking batch ng produkto na bagong labas ng aming kumpanya ay dapat na nasa kamay na ng kliyente. 1 linggo na ang nakalipas ayon sa normal na proseso. Pero bigla na lang kaming naabisuhan na ito ay naipit. Tingnan mo, 2 araw na lang ang natitira bago ang petsa ng pag-deliver. Ang abiso ng pag-umpis ka na ito ay mula 1 linggo na ang nakalipas. Sigurado ka bang ngayon mo lang ito natanggap? Parang may sinadyang gumawa nito. Xiaoyi, agad mo dalhin ang responsable sa lugar ng pagkaka-aresto para alamin ang sitwasyon. Sundin ang proseso. Mas mabuti kung mailabas ang mga kalakal. Sige, Linzong. Hoy, Shawang, saan ka pupunta? Pumunta para ayusin ang mga kalakal. Kung sakaling hindi mailabas ang mga iyon, maghanda ng alternatibong Sige, plano. sasama ko sa'yo. Sige, tara na. Uy, Suwang, kumusta na ang batch ng mga kalakal na ito? Dumating ka na. Sakto pupuntahan na kita. Hinahanap mo ako. Sakto, narinig ng mga magulang ko ang tungkol sa kumpanya mo. Kaya pinapunta nila ako para tanungin ka kung kailangan mo ng tulong mula kay Gao Zhao. Akala ko tatanggihan mo. Bakit mo tinanggihan? Ngayon, ang pinakamahalaga ay lutasin ang problema. Bukod pa rito, may mga mapagkukunan pero hindi ginagamit. Hindi ba ito kahangalan? Hindi ko hahayaang malugi sina tito at tita. Nasiwala ko sa iyo. Naisiwala rin ang mga magulang ko sa iyo. Hello, Chenzong. Paano kayo nagkaroon ng oras para tawagan ako? Narinig ko ang tungkol sa iyong sitwasyon. Gusto kong tanungin kung kailangan mo ng tulong. Salamat, pero kaya ko pa naman ngayon. Hindi nga ako nagkamali sa'yo, pero gusto kitang paalalahanan. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa loob ng sistema. Baka may mga taong nagkakasabwat at sinadyang idisenyo ito laban sa'yo. Sige, salamat, Chenzong. Alam ko na, mag-iingat ako. Ang matandang suna ito ay talagang mahirap tiisin. Hello, Miss Lynn? Nakita ko sa balita ang nangyari sa kumpanya ninyo. Ayos ka lang ba? Mayroon bang anumang maitutulong ako? Salamat sa iyo, Windrow. Sa kasalukuyan, maayos ang lahat sa kumpanya. Kamusta ka nito mga nakaraang araw? Ayos lang ako. Salamat sa iyo sa pagsabi ng napakaraming bagay sa akin. Natagpuan ko ang aking kahulugan at direksyon sa buhay. May pagkakataon ba na maimbitahan kitang magkape? Siyempre pwede. Kaya't magpadala ka ng mensahe sa akin sa oras na iyon. Mukhang ang pag-ibig ay hindi rin ganoon kahalaga. Mukhang mas malakas ako kaysa sa inaakala ko. Tinawag mo ako para saan? Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Sinasabi ko sa iyo, ito ang mangyayari kapag inaway mo ang pamilya Su. Bakit na naman itong linya na ito? Pasensya na, may tulong ako mula sa Gao Group at Chingking Group. Matagal ko nang nalampasan ang mga pagsubok. Ano? Ang swerte mo naman. Pati si Cheng Haiyan ay handang tumulong sa'yo. Akala ko simpleng relasyon lang ang meron kayo. Ang ibang tao ay handang tumulong sa akin. Hindi lamang dahil sa swerte at pakikisama, kundi dahil kaya kong ipakita ang aking halaga, ang aking kakayahan ng pinakamatibay na suporta. Sayang, hindi ninyo at ng Su family kailanman maiintindihan ito. Ikaw na isang batang babae na may dilaw na buhok ay naglalakasloob pang sermonan ako. Mas marami na akong nakain na asin kaysa sa kanin mo.
hindi ko talaga ito napansin. Kasi tingnan natin. Ginoong Su, mukhang hindi pa kayo makakaalis. Anong ibig mong sabihin? Ginoong Su Liang, may nagulat na ikaw ay nagbigay ng suhol sa mga opisyal ng gobyerno at ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa malalaking krimen sa ekonomiya. Mangyaring sumama ka sa amin. Maaari na kayong umalis nang walang pag-aalala. Ayusin ko na maayos at detalyado ang inyong mga ebidensya at siguradong hindi kayo magkakamali. Boss, tingnan ninyo. Ang Sushi Group ay nagdeklara ng pagkalugi at ang chairman na si Su Liang ay inaresto dahil sa hinalang malakihang krimen sa ekonomiya. Inaasahan na ito. Hindi ko alam kung makakaraos pa ang mga anak ng pamilya Su pagkatapos mabangkarote ang Su Group. Mukhang pumunta si Su Shengfeng sa set ng pelikula para maging extra. Si Su Yingzhou ay muling nabalian ng binti dahil sa pagmamaneho ng lasing. Si Susie ay nagpunta rin sa Alemanya para mag-aral. May nakakita sa kanya at sinabing siya ay namumuhay ng napakahirap ngayon. Kahit ano pa man, ito ay bunga ng kanilang sariling gawa. Ang mga tao sa pamilya Su ay umaasa sa pundasyon ng negosyo na iniwan ng kanilang mga ninuno at nagiging mapang-abuso. Sa huli ay sila rin ang mapapahamak dahil sa kanilang kayabangan. Tama. Ay, tama. Napili na ng administrasyon ang bagong lokasyon ng kumpanya. Isang malaking palapag. Buong palapag ay para sa kumpanya natin. Sa oras na yon, ipasuri mo sa HR ang distansya ng lahat sa bagong kumpanya. Kung may gustong magrenta muli ng bahay o masyadong malayo ang oras ng pag-commute, maaaring magbigay ng ilang subsidya. Boss Suning, boss, ikaw talaga ang pinakamakapangyarihang babae na nakilala ko. Wala pang isang taon ay nagawa mong ang aming kumpanya. Si Susie ay nagpunta rin sa Alemanya para mag-aral. May nakakita sa kanya, sinasabing siya ngayon ay namumuhay ng napakahirap. Kahit ano pa man, ito ay bunga ng kanilang sariling gawa. Ang mga tao sa pamilya Su ay umaasa sa pundasyon ng negosyo na iniwan ng kanilang mga ninuno at nagiging mapang-abuso. Sa huli ay sila rin ang mapapahamak dahil sa kanilang kayabangan. Tama. Ay, tama! Napili na ng administrasyon ang bagong lokasyon ng kumpanya. Isang malaking palapag. Buong palapag ay para sa kumpanya natin. Sa oras na iyon, ipagawa mo sa HR na itala ang distansya ng lahat sa bagong kumpanya. Kung may gustong magrenta muli ng bahay o masyadong malayo ang oras ng pag-commute, maaaring magbigay ng ilang subsidy. Boss Suning, boss, ikaw ang pinakamakapangyarihang babae na nakilala ko. Sa wala pang isang taon ay naibangon mo ang aming kumpanya at mabilis na umunlad. Talagang kahanga-hanga. Ito ay simula pa lamang. Ang daan sa hinaharap ay mahaba pa. Hindi ko kailanman inisip na masama ang magkaroon ng ambisyon. Gusto kong unti-unting umakyat sa mas mataas na lugar.